Good morning mga kamama. Hayan, sarap pa ng higa ng ating Mama Lisa. Ayan. Ang sarap kayong matulog ng matulog. Kasi binabawi ko lang yung 4 na taong kumahigit sa abroad na halos maaga kang gumigising. Ilang oras lang ang tinutulog mo, minsan 4 na oras pa. Kaya ayan, sitting pretty si Mama Lisa. Minsan nga nakakatuwa kasi kahit putok na ang araw, ayan, nakahilata pa rin ako. Kasi nga, ang sarap matulog. Hindi ko alam, binabawi ko lang ang lahat. Ayan, palilikot-likot si Kamama. Yung nasanay ka bang maaga kang gumigising para magtrabaho? Hindi naman ang gusto ng isip ko, kaya lang ayaw naman ng katawan ko kasi nga mabigat. Gusto ko lang magpahinga, mahiga, saka may kapayapaan. Walang sakit ng ulo. Sige lang, magpahinga ka, Kamama. Asa nga pala, dadalaw na lang kami ng anak ko dyan na bunso. Kasi yung asawa ko ay maagang umaalis. Kasi nag-drive siya ng ate mo ng Tugumaka. Kaya kami dalaw na lang ng anak kong bunso ang magkakabigaan. Ayun siya sa dulo. Nakataas-taas ang paa. Diba? Sarap buhay. Ayan na at binuhay ko na ang aking initarang tubig dahil ako ay magkakape. Kami pala ng aking anak na bunso. Wow! Ang ganda ng sikat ng araw. Good morning! Alam mo ba, gusto ko rin kasing matutong magluto ng mga kakanin tulad ng puto, pero bakit ako hirap na hirap pag magluluto? Ang mahirap talaga pag hindi mo gusto yung ginagawa mo. Wala kasi akong hilig sa pagluluto, yung kumain. Pwede, masarap kasing kumain. Alam mo ba, nung nasa abroad ako, halos ang kinakain lang namin ay itlog, kubos. Yung kubos yun yung tinatawag na parang, kumbaga, dito ay yung panglumpiang sariwa, lumpiang gulay, ang style niya. Pero harina siya, tinapay yun sa abroad at saka
Indomie, yun yung pancit canton at saka chicken. Doon lang kami nabubuhay, lalo't pag wala kaming budget. Ang kinakain lang namin araw-araw talaga ay chicken, itlog, indomie at saka kubos. Okay lang sana kung ikaw ay may natitira sa sahod mo, makakabili ka ng gusto mo. Pero pag wala, kung ano lang yung naando sa bahay ng amo mo at yung binibigay lang ng amo mo, magtitiis ka lang dun, yun lang kakainin mo. Hindi ko nga ma-imagine kasi alam mo ba sa hina ng loob ko, aba, natapos ko ang 4 na taon at 5 buwan sa abroad. Imagine mo yun, di ba? Yung sinasabing mahina ang loob pero nalagpasan ang buhay sa mga Arabo na sinasabi nilang minsan na hindi nagiging maganda ang buhay, minsan yung iba umuuwi ng bangkay na, yung iba naman binubugbog, yung iba ginagahasa, di ba? Blessed pa rin ako kasi kahit papaano hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Kaya maraming salamat po Lord sa paggabay mo sa akin sa gitnang silangan. Yun, nung umuwi ako dito sa amin, ayan yung anak kong bunso, patago-tago. Minsan hindi ko na maintindihan ang ugali ng aking bunso dahil siguro sa ilang taon akong nawalay sa kanya kaya hindi ko na masyadong pag-iisip niya. Minsan nakakainis yung mga kakulitan niya, hindi ako natutuwa. Ayan, 'di ba? Yung minsan na masasaktan mo na lang kasi naiinis ka na ang kulit-kulit paulit-ulit na kahit sabihan mo hindi nakikinig sa iyo, 'di ba? Bilang isang ina, hangga't maaari ay pwede mo siyang kontrolin yung sarili mo para hindi mo siya masaktan. Kaya lang minsan nauubusan ka ng pasyensya. Mabalik nga tayo mga kamama. Alam nyo ba pag gusto nyo mag-abroad, kailangan may dala kayo ng tibay ng loob, yung tibay nyo sa pangungulila nyo sa pamilya nyo, at yung tibay ng damdamin nyo pag kayo napapagalitan ng mga amo nyo kasi sa oras